Muli tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Revelation chapter 2 at basahin na lang po natin ang verse 8 to 11. Tayo po ay nasa mga kaliparaw na kaya ang ating pong laging pag-aaralan ngayon ay ito pong Revelation. Ano po? So, Thursday, prayer meeting, Revelation chapter 1, and then kaninang umaga, Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Ngayon po ay verse 8 to 11. Nakita na po ba isang malakas at masaya, amen? Yes! Salitang pagbasa ako po sa verse 8, kayo po sa verse 9, sabay-sabay po tayo sa verse 11. Verse 8. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things say the first and the last, which was dead and is alive. 9, kayo po. I know thy works and thy tribulation, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulations 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Verse 11, or together ready, read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Tayo po lahat ay umuko, pinigit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit nagpapasalamat. Tunay na dakila ka at tayo pong pag-ibig sa amin ay hindi po nagbabago. Kaya sana sa amin din pong paglilingkod, huwag din po kami magbago at patuloy po namin seryosohin ang inyong pong gawain na ministry at kami po ay magpatuloy na magpasakop sa iyong pong kalooban sapagkat tunay po na nalalapit na po ang pagbabalik ng aming pong Panginoon Jesus. Nawa kami po ay matagpuan na matapat na naglilingkod po sa inyo at dalangin ko po na talagang sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus ay kami po ay matagpuan na naglilingkod at nananatili sa inyong pong ministry. Dalangin ko po aming Diyos kayo po siyang patuloy na magbalik ng pagpapala sa mga kapatiran at sa mga kapatiran po na nanlalamig nawa po Panginoon. Sila po ay makakasama na po namin next week sa araw po ng pagsamba at sila din po ay magkaroon ng desire na mag-init sa paglilingkod po sa inyo. Pagpalain po po Ama ang pangangaral ngayong hapon na inyong banal na salita. Itago mo po akong muli sa inyong likuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. At dalangin po namin na ang buhay na ito na iyong pinahiram sa amin ay maging kagamit-gamit para sa inyong pong kaluwalhatian. At lagi namin isipin na ito po ay pahiram lamang, hindi po ito sa amin. Kaya sana huwag po kaming mawala ng oras sa aming po paglilingkod sa inyo. Huwag kaming mawala ng oras sa pagsamba, pakikinig na inyo po banal na salita. At dalangin ko po aming Diyos na ang inyo po banal na salita na mahayag ngayong hapon ay tumingog sa puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito'y aming pong patuloy na may apply sa aming pong buhay at may bahagi sa aming pong kapwa. Salamat po Ama, ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. So isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid at tunay na talaga ang Panginoon Jesus ay napupuot o nagagalit, hindi natutuwa sa mga kapatiran o mananampalataya na nang iiwan ng ministry. At ang kanilang buhay ay inilalaan na lamang po sa mga activities sa mundong ito. Kaya nga po, ang sabi po dito, meron po akong nabasa dito kanina, kung inyo po titingnan dito po sa verse 17, tingnan po natin ang verse 16 muna. Verse 16, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth. And then, sabay yung sinabi dito na tatanggalin siya sa yung kanyang candlestick, kasi ang ibig sabihin po nito yung buhay po natin. Ito po yung tatanggalin. So ibig sabihin, kung hindi tayo magsisisi sa ating po mga kasalanan, ay tayo po ay kukunin na ng Panginoon. So tulungan niyo po ako na sumagi lang po yun sa aking isipan na nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong hapon, yung talata po ito. Anong verse po yun? Okay, verse 5. So verse 5 tsaka po sa verse 16. Verse 5 po muna, sabi po dito, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick. So ang tatanggalin po dito ay hindi yung kaligtasan, kundi yung ating pong buhay out of His place. So, tatanggalin ang buhay natin sa mundong ito kung tayo po ay hindi na talaga magpapagamit, kung hindi tayo magbabalik loob, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. So, sinabi po dito, remove thy candlestick out of his place except thou repent. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat, purihin ang Panginoon. Kayo po ay nandito this afternoon na kayo po ay talagang mayroong good desire na maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, na hindi nyo hinahayaan na inyong oras at inyong lakas ay magamit lamang sa mundong ito. Kasi katotohanan na talagang maraming ang mga tumanggap kay Kristo, maraming nagsasabing sila'y ligtas, maraming nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos, pero nasaan sila kapag araw ng linggo? Amen po ba? Alin ang kanilang pinahalagahan? Mga gawain sa mundong ito, hindi gawain ng Diyos. Tinutularan nila ang ibang tao na walang Kristo sa kanila pong puso. So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa verse 10 ng Revelation chapter 2, verse 10, ito po yung ating pong title ng mensahe ngayong hapon, Be thou faithful unto death. So talagang nais ng Diyos na tayo po ay maging tapat. Mahirap maging tapat, amen po ba? Pero dito nga po sa Bible ay napakaraming ibinigay na halimbawa na mga mananampalataya at man of God na talagang naging tapat po sa Diyos. Naging tapat sa paglilingkod kay Kristo. Isa na po diyan si Prophet Daniel, si Timothy, and then masasabi ko kung tapat din po si Apostol Pablo, and then si Moses, and then Job. Sila po ay mga naging tapat sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, inaasahan sa atin na tayo po ay magiging tapat. Kung ikaw ay tapat sa trabaho mo, sana tapat ka rin sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Kung tapat ka sa iyong kaibigan, sana tapat ka rin kay Kristo. So sana tayo po ay maging tapat sa ating pong pagsamba. Sapagkat ang utos sa atin ay not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. So sa school, kapag ang bata, ang estudyante ay perfect attendance, mayroon siyang certificate na natatanggap, na talaga nakalagay doon ay perfect attendance. So ibig sabihin, ang batang iyon, ang estudyante iyon, naging tapat sa pagpasok at hindi binibigyan doon yung certificate of perfect attendance na mayroong late. So ibig sabihin talaga, yung tapat na pumapasok, hindi lamang siya perfect, kundi talagang on time. So ganun din po sa ating pong buhay, inaasahan sa atin na tayo po ay magiging tapat sa ating pong pagsamba, paglilingkod, at magiging tapat po tayo sa ating pong pagbibigay ng ating tithes and offering. Amen po ba? Sapagkat sinabi din po ng Panginoon doon sa Malachi chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse,
Kaya ako po ay nagpapasalamat, mayroong mga Kristiyanong nagiging tapat sa pagbibigay ng kanila pong tithes and offering. At kapag tayo po ay naging tapat, napakaganda naman po ng pangako ng Panginoon. Tingnan nga natin ang verse 11, sabi po dito, "And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground." Na talagang hindi niya pababayaan ang iyong trabaho, hindi niya pababayaan ang iyong negosyo, hindi niya pababayaan ang iyong kalakasan, kalusugan, hindi niya pababayaan ng Panginoon ang iyong pamilya. Kaya sabi po dito, "He shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts." And then, Luke chapter 6, verse 38, tingnan po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sikapin natin, piliin natin na tayo po ay maging tapat sa Diyos sa ating pong pagbibigay ng ating tithes and offering. So sabi po dito, "Give and it shall be given unto you." So kapag nagbigay ka, ay bibigyan ka ng Panginoon. And then, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Kaya mga kapatid, malapit na tayong humarap kay Kristo. Tanungin nga natin ang ating sarili, are we faithful? Kasi ito po yung nais ng Diyos, "Be thou faithful unto death." Na tayo ay maging tapat sa pagsamba, kasi hindi tayo magiging tapat sa pagsamba kung tayo po ay lulubog, lilitaw. Yung kung kailan lang natin gustong sumamba, na para pag ang Islam palitaw, parang kabuti na biglang sumusulpot. So mga kapatid, be faithful in worship, be faithful in giving, be faithful in soul winning. Kasi napakalaga din po ng soul winning. At salamat, kanina po ay may nagsabi sa akin, kanina umaga, Pastor, sa next Sunday, magpapabaptize na po ako. Pakisama po sa prayer. So, last baptism po natin ay July 27 ba yun? I think, nung mapaptize po sila Sister Helen. So, yun po yung ating last baptism. So, 1 month po tayo walang baptism. Pero salamat sa Panginoon na talagang yearly ay mayroon pong nababaptize, mayroon tumatanggap kay Kristo, mayroong naliligtas, at mayroong idinaragdag ang Panginoon dito sa kanyang iglesia. So mga kapatid, be faithful in soul winning. So ito po yung nais ng Diyos. Aaminin ko po sa inyo, mayroon po akong lapses pagdating dito sa soul winning. At talagang kapag nakikita ko yung mga estudyante na naglalabasan, sabi ko talaga ang daming aakain. Ang daming kailangan pa tumanggap kay Kristo, ang daming dapat pang makapanginig ng salita ng Panginoon. So ako po ay nandun pa rin yung aking habag sa kanila. Naaawa ako sa kanila na sila po ay nabulag ng maling katuruan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be faithful in soul winning, be faithful in the ministry. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2, "Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." So ito po yung nais ng Diyos, that a man be found faithful. So be thou faithful unto death. Kaya mga kapatid, kung ating nasimulan ang ating pagsamba, sana'y talagang tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa mga Kristiyano na kahit may nararamdaman, diba? May inside is bad. So sila'y nandito pa rin sa bahay-sambahan. So sila'y naglilingkod kahit that inside is bad. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, kasi sa totoo lang, hindi na tayo sa palakas. Tayo ay sa pahinana. Kaya anumang lakas meron tayo ngayon, ay talagang ilaan na natin sa Panginoon. So kanina umaga, ako po medyo nalulula, pero dahil sabi ko sa Panginoon, kung ako kukunin nyo, salamat, walang problema sa akin. Kasi talaga ayaw pa nga eh. So ang tulog ko ay 3.5 hours lamang. Natulog ako alas 2, nag-set ako ng alarm clock ng 6, ay 5:30 pa lamang, gising na ako. Kaya kaninang umaga, pagdating ko po dito sa church, medyo nalulula ako. At kung ako man ay matumpa dito sa pag-preach, sabi ko, Panginoon, salamat. Ano man ang mangyari sa akin, salamat. So yun lagi ang aking bukang bibig.
Ano man ang mangyari sa akin, salamat. So mga kapatid, mga minamahal, be thou faithful unto death. So mga kapatid, this afternoon, how to be faithful? Paano ba maging tapat? Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay ilan lamang ito sa mga paraan para maging tapat. At una, kung titingnan po natin ang ating pong Bible, sabi po dito sa verse 9, I know thy works, and tribulations, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. So mga kapatid, una po mga kapatid, to be faithful, let us use the gift, the talent that we had for God's glory. So kaninang umaga na nabanggit nga sa preaching kaninang umaga, lahat tayo dito ay may gift. Hindi natin pwede sabihin wala akong talent hindi ako pwedeng gamitin dyan. So lahat nga po tayo ay may gift, may talent na ibinigay sa atin. Kahit hindi ka nakapag-aral, amen po ba? Kasi dito si John the Beloved, unlearned naman po yan eh. Siya po'y mangingisda, hindi po siya nakapag-aral. Pero, meron pong gift na ibinigay sa kanya, Panginoon. So si Peter, mangingisda. Diba? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 4. Verse 12-13. Ay mga kapatid, mga minamahal, kahit sino ka pa, lahat tayo ay may gift. Sabi po ng verse 13 na lang po, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant, so sila po ay mangmang at hindi nakapag-aral. Sila ay mangingisda. Pero sila po, yung kanilang talent, yung gift na ibinigay sa kanila ay ipinagamit nila sa Diyos kay Kristo sa gawain ng Panginoon. They marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin wala tayong gift, wala tayong talent. So let us use the gift, talent that we had for God's glory. Saan ba natin yan gagamitin? Kung ipinapagamit mo yan sa trabaho, pinapagamit mo yan sa school, mas higit na dapat makinabang dyan, magamit yan sa gawain ng Panginoon. So yun po mga kapatid, to be faithful, let us use the gift. So, age doesn't matter. Yan po tatandaan po natin. Age doesn't matter. Ilan taon na kaya si John nung siya po ay tinawag ng Panginoon, ng ating Panginoon Jesus? Nung siya nagsuko ng buhay, wala makapagsabi sa atin ano. Si Pablo, ilang taon na kaya siya? Nung siya po ay tinawag din ng ating Panginoon Jesus para maglingkod. Wala makapagsabi sa atin, pero matanda na sila. So age doesn't matter. Sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo, age doesn't matter. Dito ang young pastor na pinanggit lamang dito si Timothy. Let no man despise thy youth. Na kahit bata ka, pwede kang magamit ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, doon sa ibang churches, hindi ko naman kinukumpara, pero hinahamon ko lamang kayo na kahit bata ka, kahit matanda ka, age doesn't matter, pwede kang magamit sa gawain ng Panginoon. Doon sa ibang churches, bata pa lamang nagsusulwining na. Amen po ba? Bata pa lamang, malakas ang loob nilang nagbibigay ng Bible tracts. So mga kapatid, mga minamahal, maraming paraan para tayo magamit sa kalwalhatian ng Diyos. So yun po, ang nais ng Diyos sa atin talagang magamit yung talent na kanyang ipinahiram, ibinigay sa atin. So age doesn't matter. So tingnan po ninyo, 1 Timothy chapter 1, verse 12, and then ability doesn't matter. Ability doesn't matter. Ito po yung pangalo. Sapagkat sina John and Peter po, isang mangingisda. Diba? So sabi po dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me. Alam niyo po, talagang sa ministry madami pa naman tayong hindi alam. Pero kung bakit nagagawa natin ang ministry, dahil ang Panginoon Jesus
ang kumikilos upang magawa natin ang mga bagay-bagay sa ministry. So yun po yung sinabi niya, who had enabled me? Hindi ko kaya eh. Diba? Yun yung sinasabi dito ni Pablo, hindi ko kaya. Pero si Kristo, yung nag-able. Dahil kay Kristo, I am able. So dahil sa Kanya, magagawa ko ang isang bagay. Kaya nga sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengthened me. So hindi naman ito maaaring si Pablo nag-aral din ng 3 years. Nag-aral po siya, ang nagturo sa kanya si Gamaliel. Maaaring ako'y nag-aral ng 4 years. Pero madami pa akong hindi alam sa ministry. Yung iba dito ko nalaman natututunan yun. Dito nalaman tinuturo ng Panginoon sa akin. So, maaaring 4 years pero hindi sapat yung 4 years eh. So mga kapatid, mga minamahal, ability doesn't matter. Hindi natin pwede sabihin wala akong kakayanan. So si Kristo ang kikilos gagawa ng paraan upang magawa natin ang ministry. And then next, attainment doesn't matter. So ano man ang natapos natin dito? Amen po ba? So let us use the gift talent that we had for God's glory. Kasi nakakalungkot, talagang maraming Kristiyano matalino. Pero nasaan? Maraming Kristiyano ang magaling, talagang talented. Talented sila, pero nagagamit ba sa ministry? So yun po yung nakakalungkot. Sila'y talented, pero hindi nagpapagamit sa ministry. So kaya dito po mga kapatid, attainment doesn't matter. So, kung ikaw man ay professional, hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yun. Maganda maging professional, maganda maging doctor someday, maganda maging engineer someday. Diba? Lalo na kung ikaw ay engineer ng DPWH. Diba? So, maganda yun. So, talaga, hindi naman masama ang pera, pero ang masama kung iibigin ang pera. So mga kapatid, attainment doesn't matter and appearance doesn't matter. So hindi ito pagandahang lalaki. Kung ito pagandahang lalaki, disqualified na ako eh. Diba? Overqualified. So tinatawag na nga akong bishop eh. So mga kapatid, mga minamahal, appearance doesn't matter. Ang mahalaga po dito yung puso po natin. Yung willingness natin. Sana talagang bukal sa puso natin, buong puso natin ginagawa ang mga bagay-bagay dito sa ministry. Amen po ba? Kaya sana yung pagpuputi yan, talagang kayo po ay masaya, mayroon kayong kagaalakan na nakikinig ng salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, let us use the gift talent that we had for God's glory. Ipinahiram lamang po ito sa atin, tayo po ay katiwala. Sana tayo po ay maging tapat na katiwala ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, tingnan po ulit natin ang Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works. So ano po yung works na tinutukoy po dito? So ito po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. So let us utter God's word to every creature to be faithful upang tayo po ay matagpo ang tapat ng Panginoon. Sana yung salita ng Diyos, yung kaligtasan na ating pong tinanggap ay may bahagi din po natin sa ibang tao. Amen po ba? Sapagkat ang sabi po ng Panginoon Jesus sa atin sa John 15 verse 16, Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go. So ito po ay general order. Utos po ng ating great commander, ng ating commander-in-chief na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us utter God's word to every creature. Kaya nga sana kahit sa social media, gamitin natin yung Facebook. So meron nga nag-post na kung ikaw pala ay nagpo-post ng mga salita ng Diyos sa Facebook, ang tawag pala doon ay Facebook Ministry.
So yun yung tawag nila. Kung ipinopost mo yung salita ng Diyos, ipinopost mo yung salawinin diyan sa Facebook, so ang tawag ng iba dyan ay Facebook Ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana praying lang na wala na akong makita mga yung mga walang kwentang bagay baga na pinupost. Kasi napapansin ko talagang binanggit mo sa Bible na kung ikaw ay magpo-post ng let's say for example, ML, meron ba tayong mapapala doon? Gagantihan ba yun ng Panginoon? Tanungin ko po kayo, gagantihan ba yun ng Panginoon? Di ba? Hindi. Eh, malinaw po sinabi na John 15:16. Balikan po natin ng John 15:16. Tingnan niyo po. Kaya sana, ating pong gamitin ang social media for God's glory. Sabi po dito, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. So kapag ikaw ay humahayo at nagbubunga, amen po ba? So sabi po dito, whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Kaya malakas ang loob natin na tayo ay makakahingi sa ating Ama, na malakas ang loob natin na ibibigay sa atin sapagkat tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa, na tayo po ay nagbubunga. So mga kapatid, wala po tayong mapapala sa ML. Napuyat lang ang iba dyan, tapos nakikita ko nga yung iba mga bata na nangingisay. Bakit? Maghapon ng cellphone, yung radiation ng cellphone. Diba? So, meron po siyang radiation na nakakasira sa utak ng bata. At ang radiation ng cellphone talaga nakakalabo ng mata. So, ako po kaya nakasalamin na yun, talaga may edad na. So, yun po. So mga kapatid, mga minamahal, let us utter God's word to every creature, educated, uneducated, poor and rich, old and young. Sabi po dito, to every creature. So wala tayong pipiliin. Minsan, talaga hindi pare-pare sa tao. Merong mayaman na madaling akayin, merong mayaman mahirap akayin. Kasi ang tingin, ay, pipirahan lang ako nito. Ganun eh. Meron namang mahirap na madaling akayin sa Panginoon at meron din namang mahirap na mahirap akayin. So hindi pare-parehas. Meron lalaki na madaling akayin at meron din namang lalaki na mahirap akayin. So meron babae na madali at meron din babae na mahirap akayin sa Panginoon. So hindi pare-parehas. So, Kuya Ed, okay ba tayo sa Miracle? Tuloy tayo? Sige po. So, nakalimutan ko lang ipaalala eh. So, may lakad po kami ni Kuya Ed sa Wednesday. Sana nga po ay matuloy na pumayag ang kanyang kapatid na masyiran. Ang kanyang pong kapatid ay nasa lipa. So, yun po, gusto ko po ma-reach out tayo po mga mahal sa buhay. Hindi po ako yung nagliligtas, pero ang gusto ko po ay may bahagi ang salita ng Diyos sa inyong mga mahal sa buhay. Redeeming the time. Brother, hindi ba lang na parehas? So mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time because the days are evil. Pasama na po ng pasama ang panahon. At talagang madalas ko po sinasabi sa inyo, talagang delikado na ang panahon natin ngayon. Puro na lang ang baha ang nakikita ko sa Facebook, baha sa mga balita, and then mga kriminalidad sa mga balita. So redeeming the time. Hindi po natin alam kung tayo buhay pa bukas, or kung buhay pa ang ating mga mahal sa buhay bukas. So napakaraming pangako dito sa Bible, pero wala nga po ipinangako na ikaw at ako ay buhay pa bukas. Meron ba kayong nabasa sa Bible na ipinangako talaga dito ng Panginoon na bukas ay buhay ka pa? Wala. Ang sinabi lamang po ng Bible, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. After this, the judgment.
So we don't know about tomorrow. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to be faithful, let us utter God's word to every creature. Sana bawat isa sa atin dito nagkakaroon ng bunga. So yun po yung isa nating covenant sa Panginoon. Na ang covenant natin, ang ating dapat maging commitment, pangako sa Panginoon, ay sikapin natin na ang ating mga mahal sa buhay ay ligtas. Sikapin natin na talaga may bahagi natin sa ating mga mahal sa buhay ang kaligtasan. Si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po sa 2 Timothy chapter 3, tinan po natin ang verse 15. 2 Timothy chapter 3 verse 15, in that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith in Christ Jesus. Na si Timothy, mga kapatid, mga minamahal, ay talagang binahaginan ng kanyang lola, binahaginan ng kanyang nanay, ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Ibinahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Simula pa lamang sa pagkabata. So dapat talagang bata pa lamang ay turuan na ng salita ng Diyos. Bata pa lamang ay inaakit na sa Panginoon sapagkat mahirap na yung akayin kapag malaki na. Bakit? Matigas ng ulo. Ano pa? May sungay. Kaya dapat bata pa lang talaga dinidisiplina na. At talagang inaakay na, tinitrain na. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Tinan niyo po. 2 Timothy chapter 1 verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois. So ito po yung lola ni Timothy, si Lois, na talagang nagturo kay Timothy, nagturo sa nanay ni Timothy ng kaligtasan, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So mga kapatid, sikapin natin na talagang ang ating mga mahal sa buhay, miyembro ng pamilya ay ligtas. Kaya nung isang araw po, pumunta po ako kina Brother Ed sapagkat kinausap ko nga po si Brother Ed. Brother Ed, di ba may mga kapatid kayo dito? Kung meron tayong time, samahan niyo ako. Tayo mag-share. So yun po, kaya yun po napag-usapan namin last time, Friday ba yun, Kuya Ed, di ba? So Friday yun, pumunta po ako sa kanila para mashiran at alamin kung kailan yung araw na available yung kanyang kapatid doon sa iba. So available every Wednesday. So yun po mga kapatid, let us utter God's word to every creature. Then next and the last mga kapatid, verse 10 of Revelation chapter 2, verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Nangyayari po yan ngayon, na talagang merong nakukulong na mga pastor. Pero yung gumagawa nga talaga ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi nakukulong. Talagang madami silang ginagawang paraan para matakasan ang kaso na isinampa sa kanila. Pero itong mga tao na talagang tumutulong ng mga malasakit sa mga bata, sila ang ikinukulong. Kaya talagang ganun po, na talaga sa ating pong paglilingkod, mayroon pong persecution. So behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulations 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So mga kapatid, kapag faithful ka, tatanggap ka ng crown of life. Napakagandang tingnan na talagang pagharap natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon Jesus ng crown of life. At nakakalungkot naman makita na maraming Kristiyano ang walang crown. Yun po ang katotohanan, hindi lahat ng Kristiyano ay mayroong tatanggaping crown. Sapagkat ang iba nga pong Kristiyano ay walang desire sa kanilang puso na magpagamit sa gawain ng Panginoon. Ang ibang Kristiyano ay walang desire sa kanilang puso magpagal sa ministry. Yung talent na pinahiram sa kanila, ayaw nilang ipagamit sa ministry. Kaya talagang
Yun po ang katotohanan na may mga Kristiyano na darating sa langit, aakyat sa langit, haharap sa Panginoon, walang tatanggaping crown. Naligtas lamang sila. Naligtas lang, pero walang crown. So number 10 and the last, mga kapatid, so let us uphold and support the ministry unto death. Ating pong suportahan, itaguyod ang ministry, gawain ng Diyos ni Kristo hanggang kamatayan. So marami na pong mga pastor talaga hindi nila iniwan ang ministry. Kahit madaming kahirapang pinagdaanan katulad din na lamang ni na Pastor Mar Arias ng Quezon City sa Project 8 hanggang sa namatay na natili sa ministry. And then sina Pastor Conrad Hinete, yun po si Pastor Conrad Hinete ay taga rito sa Mataas na Kahoy. Ang kanyang prayer ay magkaroon ng isang Baptist church po dito. At si Pastor Conrad Hinete ay namatay na rin po sa, hindi ko alam kung nasa mga 70 years old na rin siya, pero hindi po niya iniwan ang ministry. Dito sa Mataas na Kahoy, wala pa ako natagpo ang Hinete ang ipilito. Pero taga rito po si Pastor Conrad Hinete. So marami po mga kapastorang namatay na, pero minsan hindi po nila iniwan, pinabayaan ang ministry. At meron din po mga talagang Sunday school teacher, talagang nagkaedad na, katulad na lamang ni Tita Susan. Ilang taon na yung sa church sa Lemery, Sunday school teacher, hanggang ngayon nagtuturo sa mga bata na kahit minsan ipanay ang taring ng kanyang rayuma, high blood, na talagang minsan hindi na siya makalabas, makapag-sulbini, hindi na siya makapag-Bible study kasi mataas ang dugo, high blood, gawa ng init, pero hanggang ngayon, nasa ministry pa rin. So mga kapatid, mga minamahal, let us uphold and support the ministry unto death. So sino pa yung mga nasa ministry na kailanman talagang hindi iniwan? So yun po ang masasabi nating tapat na naglilingkod kay Kristo. Na talagang hanggang kamatayan. Sino pa? Marami sa ibang lugar. Sina Pastor Porto, matandang Porto. Diba? Sino pa? Amasora. Susunod na si Pastor Lanticho. Sa akin talaga walang problema kasi palangit naman diba? So bakit matatakot mamatay? So at sa akin nga po, kaya sinasabi kong walang problema sa akin sapagkat nagamit sa ministry. Nagamit sa ministry. So mga kapatid, mga minamahal, let us uphold and support the ministry una without ceasing. Without ceasing. Kaya sabi po ni Pablo kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned. So 2 Timothy chapter 3 verse 14. Tingnan niyo po Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So without ceasing, kapatid, upang masabing tayo ay tapat. Kasi hindi talaga masasabing tapat yung isang taon lamang naglingkod, nagpagamit sa ministry. Tapos the rest ay ginugol na sa mga bagay sa mundong ito hanggang sa namatay na. Masasabi ba natin tapat yun? So masasabing tapat po talaga yung nagpagamit sa ministry hanggang kamatayan and then without complaint. So si Timothy, sina Pablo, sina Peter, meron pa kinabasa dito sa Bible na sila nagreklamo. Panginoon, norit ako. Hindi ako pwede dyan. Meron pa kinabasa na sinabi ni Peter, ni Pedro, Panginoon, hindi ako pwede magamit dyan kasi wala naman akong pinag-aralan. Wala. Si Pablo, nagsabi pa si Pablo na, Panginoon, ang dami ko nang inusik na yung mga lingkod. Ako isang makasalanan, hindi ako pwede dyan. So hindi sinabi gano'n ni Pablo. Hindi tinanggihan ni Pablo ang ministry. Bago sinabi ni Pablo, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me
For that He counted me faithful, putting me into the ministry. So mga kapatid, hindi tinanggihan at hindi nagreklamo. Kaya nga turo ni Pablo sa Philippians chapter 2, tingnan po natin ang ating po Bible sa verse 10 or 11 ba yun? Philippians chapter 2, verse 11. So, do all things without verse 14, do all things without murmurings and disputing. So, walang complain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang tapat na naglilingkod kay Kristo, hindi nagre-reklamo. And then last, mga kapatid, mga minamahal, let us uphold and support the ministry unto death without comparison. Without comparison. Na kaya natin iiwan ang ministry, sasabihin natin, ay, kahit pit naman ni Brother Edith magtuturo ng choir, doon na lang ako sa iba. Diba? So without comparison, doon sa iba talagang maalwan doon, hindi mahigpit doon. Ay, lilipat na ako doon sa iba. Mahigpit si Pastor Dian pagdating sa kasalanan. Lagi akong bawal diyan ang SPL, bawal diyan ang inom, bawal diyan ang sugal. So ang daming bawal dyan. Na talagang kailangan kapag Sunday, kapag practice ng choir, kailangan talaga nakadress, naka-attire. So napakigpit naman dyan, ayaw ko dyan. So sana huwag po natin ikumpara ang ministry sa iba. So huwag tayong hahanap ng better church or better pastor. Let us make ourselves better person. So gawin natin sarili natin na talagang mabuting halimbawa. To God be the glory, be thou faithful unto them. Sana matagpuan po tayo tapat na naglilingkod kay Kristo hanggang kamatayan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa oras na ito. Na kami po inyo po pinalalahanan, na kami po ay maging tapat. At dalawang ko po aming Diyos na talagang ilagay ko po sa aming pong puso na kami po ay maging tapat at maging seryoso sa aming pong paglilingkod. Na ito po ay hindi po laro ang ministry. Hindi po ito isang laro lamang na pwede namin iwan kung ayaw namin. Hindi ito isang laro lamang na kung masama ang aming pong pakiramdam ay basta na lamang namin iiwan. Salamat po na kami po ay inyo pong nilagay sa ministry. Salamat na kami po ay binigyan mo po ng pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Salamat na talagang sa ministry, maaaring meron pong kahirapan. Subalit ang ministry ay tunay na isang bagay na nakalulugod po sa inyo. At sa paglilingkod po ay hindi po namin may kakaila na meron po talagang joy sa paglilingkod po sa inyo. There is joy in serving Jesus. Salamat sa hapon ito. Pagpalain mo po ang buhay ng mga kapatiran. Pagpalain mo po sila spiritually, physically, financially. At dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo po kami bigyan ng knowledge at wisdom at kalakasan sa aming pong paglilingkod sa inyo. At sa bawat segundo ng aming pong buhay, patuloy mo pong igawad sa buhay ng bawat isa ang inyong pong divine protection. Patuloy mo po kami samahan at gabayan, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. At dalangin ko po, pagpalain mo po ang trabaho ng bawat isa at ang kanila pong pag-aaral at ang kanila pong mga mahal sa buhay. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.